Welcome sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American action thriller film ngayong 2023 na pinamagatang Extraction 2. Spoilers ahead, watch out and take care. Matapos ang nangyari sa Dhaka kung saan si Tyler ay nabaril at nahulog sa lawa, sa pag-aakalang ito na ang wakas niya, hindi niya alam na bibigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Inanad siya ng agos at dinala siya pabalik sa lupa kung saan nakita siya ng isang batang babae. Dinala siya sa Dubai at nanatili sa tabi niya si Nick na naghihintay sa kanya na magising. Nang sa wakas ay nagising siya, kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang sandali para sa kanyang physical therapy. Matapos ang nangyari ay nabugbog ang katawan niya kaya natagalan bago siya makalakad muli. Isang araw, binisita siya muli ni Nick sa ospital. Naawa si Tyler sa kanyang sariling kalagayan dahil hindi siya makalakad ng maayos at dahil din noon, ang gusto lang niya ay mamatay na at sundan ang kanyang anak sa kabilang buhay kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito nabubuhay pa. Tinabi sa kanya ni Nick na maaaring may dahilan kung bakit ipinaglaban ni Tyler ang kanyang paraan upang mabuhay muli at kailangan lang niyang malaman kung bakit. Sa ibang lugar sa Kojori, Georgia, isang lalaking nagngangalang Zureb ang nakikitang nagpapakain sa mga kambing nang dumating ang isa pang lalaki. Sinabi ng lalaki kay Zureb na ang sentensya ng pagkakulong ng kanyang kapatid ay papalawigin ng 10 taon. Kinalaunan ng araw na iyon, binisita siya ng isang gobernador. Ang gobernador ay nagtatrabaho para kay Zureb, ngunit sa kabila nito, pinirmahan pa rin ng gobernador ang kasunduan na palawigin ang sentensya sa bilangguan ng kapatid ni Zureb. Niyaya ni Zureb ang gobernador na sumama sa kanya habang nag-uusap sila. Nang hindi alam ng gobernador, naglalakad na siya patungo sa libingan na hinukay ng mga tauhan ni Zureb para sa kanya. Sinaksak ito ni Zureb gamit ang pitchfork habang pinatay ng kanyang mga tauhan ng mga gwardya ng gobernador. Sa wakas ay nakalabas na si Tyler sa ospital, ngunit kailangan pa rin niyang magsuot ng leg braces at arm sling. Ibinaba siya ni Nick at Yas sa kanyang bagong tahanan sa Munden, Austria, na binili nila bilang regalo para kay Tyler. Binigyan ni Nick si Tyler ng isang maliit na kahon na naglalaman ng lahat ng mahahalagang bagay na mayroon si Tyler sa kanyang lumang tahanan. Habang papalayo si Nick, tinanong siya ni Tyler kung kailan sila muling magkikita. Dahil magre-retiro na si Tyler, hindi niya alam kung makikita pa ba niya si Nick o hindi. Lingid sa kanyang kaalaman, maya-maya lang ay magkikita pa sila. Sa loob ng kulungan, binisita ng kapatid ni Zureb na si David ang silid kung saan nakakulong din ang kanyang asawa at mga anak. Ayaw ni David na malayo sa kanyang pamilya at dahil may kapangyarihan siyang gawin ito, ipinakulong niya ang kanyang pamilya sa bilangguan kasama niya sa pagsasabing ligtas sila kung magtatago sila sa bilangguan kung saan mapoprotektahan niya sila. Kinasusuklaman ito ng kanyang asawang si Ket Evan at palaging sinisikap na sabihin sa kanya na maaari na lang silang magtago sa ibang lugar kung saan maaari pa silang malaya at hindi makulong sa isang magulong lugar tulad ng kulungan, lalo na't hindi ito isang ligtas at malusog na kapaligiran para sa kanilang mga bata. Sinampal ni David si Ket Evan at lumabas ng selda, naiwan si ito na tahimik na umiiyak. Ang kanilang anak na si Sandro ay nakagising at narinig ang nangyari. Nang umalis ang kanyang ama, pinuntahan niya ang kanyang ina para damayan ito. Kakauwi lang ni Tyler nang may nakita siyang lalaki sa labas ng kanyang bahay. Lumapit si Tyler sa lalaki at tinanong kung sino siya. Hindi nagpakilala ang lalaki pero alam niya kung sino si Tyler at kung gaano siya kagaling sa trabaho. Pero tinukso at pinagtawanan niya ang kalagayan ni Tyler at para ipakita na mayroon pa siyang kakayahan, binaril ni Tyler ang tasang iniinuman ng lalaki at natamaan nito sa gitna. Sinabi sa kanya ng lalaki na may kakilala siyang gustong magtrabaho si Tyler para sa kanya. At ang tao na iyon ay si Mia, ang dating asawa ni Tyler. Sinabi ng lalaki kay Tyler na may problema ang kapatid ni Mia. At si Ket Evan ang kapatid ni Mia, nais ni Mia na iligtas ni Tyler ang kanyang kapatid mula sa kanyang asawa. Sinabi rin ng lalaki kay Tyler ang tungkol kay David at Zureb. Isinilang sina David at Zureb nung nagkaroon ng digmaang sibil sa Georgia. Tumakas ang kanilang pamilya sa Armenia at dinala ng kanilang tiyuhin na si Tonda. Kahit sa Armenia, hindi ligtas ang kanilang pamilya kaya para mabuhay, nagsimula silang magpatakbo ng droga at pumatay sa murang edad. Makalipas ang ilang taon, sila ay bumuo ng isang gang na tinatawag na Nagazi na halos namamahala sa buong bansa dahil nagtatrabaho sa kanila ang lahat ng politiko. Nangako ang magkapatid sa mga miyembro ng kanilang gang na sila ay magiging isang malaking pamilya, isang napakalakas na bagay na maya-alay sa mga pinagkaitan nito at bilang kapalit, ang lahat ng Nagazi ay naging isang grupo ng mga tapat na tagasunod para sa magkapatid. Pagkatapos ipinaliwanag ang lahat kay Tyler, sinabihan ng lalaki si Tyler na mag-ingat dahil mag-isa niyang gagawin ang misyon. Bago umalis sa Amalfi Coast, may kausap si Nick sa telepono nang tawagan siya ni Tyler. Sinabi sa kanya ni Tyler ang tungkol sa bagong trabahong nakuha niya. Ayaw ni Nick na gawin ito ni Tyler dahil ilang buwan pa lang ang nakalipas ay naghihingalo siya sa buhay. At ngayon ay gagawa siya ng isa pang trabaho na posibleng magpakoma ulit sa kanya o mas malala pa, matuluyan na itong mawala. Pinabulaanan ni Tyler
Tyler na gusto ni Nick na malaman niya kung bakit niya ipinaglaban ang kanyang daan pabalik sa buhay at ngayon ay gagawin niya iyon sa pamamagitan ng paggawa ng misyon. Sinanay ni Tyler ang kanyang katawan at ibinalik muli sa perpektong kondisyon. Pagkalipas ng 6 na linggo, handa na siya para sa trabaho at tutulungan siya ni Nick kasama ang kanyang kapatid na si Yaz. Pumuslit si Tyler sa loob ng kulungan at binayaran ng gwardya upang buksan ang seldang 207 kung saan naroon si Ket Evan at ang kanyang mga anak. Inilihim niya ang pamilya palabas ng selda, ngunit hindi sinasadyang nalaglag ni Nina, ang batang babae, ang kanyang laruan at gumawa ito ng tunog na gumising sa isang bilanggo. Nagmamadaling pinalabas ni Tyler ang pamilya habang sumipol ang preso para makuha ang atensyon ng iba. Nagsimulang magingay ang bawat bilanggo at tumunog ang alarm. Dumaan sila sa isang silid kung saan maraming mga bilanggo at nilabanan ni Tyler ang mga ito. Naglagay siya ng pampasabog malapit sa pinto upang buksan ito at pinadaan muli ang pamilya at sinabihan siya ni Yaz kung saan pupunta. Pinalabas ni Tyler ang mga bata, ngunit habang tinutulak niya si Ket Evan pataas, biglang dumating si David at inatake siya. Nagkaroon ng tunggalian ang dalawa at maya-maya, nagawang mabali ni Tyler ang kamay ni David at sinaksak ito sa leeg. Ngunit hindi nakalabas sina Tyler at Ket Evan nang dumating ang iba pang mga bilanggo at sinimulan silang habulin. Sinigawan niya si Nick na makipagkita sa kanila kay Charlie at tumakas siya kasama si Ket Evan. Dumaan sina Tyler at Ket Evan sa bakuran kung saan nagkakagulo ang lahat habang nagkakagulo ang mga bilanggo. Nagpumiglas sina Tyler at Ket Evan na umalis sa bakuran nang lahat ay lumalapit sa kanila. Nagawa nilang umalis sa bakuran at sina Nick at Yaz ay dumating upang tulungan sila. Habang papalis, hinabol sila ng mga Nagazi na bangga ang sasakyan ni Tyler at kinailangan nilang tumakas. Tumungo sila sa isang cargo train na inihanda nila at nang malaman nilang ligtas ang pamilya, lumabas si Tyler para barilin ang mga helicopter na humahabol sa kanila, habang nakikipag-away naman si Nick sa mga Nagazi na nakasakay sa cargo train. Di nagtagal nagkasira-sira ang tren dahil nawalan ito ng preno pero nakalabas na sila bago pa ito sumabog. Pero nag-alinlangan si Sandro na sumama sa kanila dahil gusto niyang makita ang kanyang ama. Nang malaman niyang pinatay ni Tyler ang kanyang ama, umiyak ang bata at inatake si Tyler na nagsabi sa kanya na kung hindi niya papatayin ang kanyang ama, ang kanyang ina ang mamamatay. Nasa morgue si Zureb, nakatingin sa bangkay ng kapatid. Para siyang mababaliw dahil sa galit at pighati sa pagkawala ng kanyang nag-iisang kapatid na pilit niyang ipinagtanggol. Alam niyang hindi lamang paghihiganti para sa kanyang kapatid, nangako itong hahabulin niya ang mga responsable sa pagkamatay ni David. Sa isang eroplano, nalaman ni Nick na kilala talaga ni Tyler si Ket Evan dahil minsan na itong ikinasal sa kanyang kapatid na si Mia. Habang nag-uusap ang mga ito, palihim na tinawagan ni Sandro si Zureb para tanungin ang kanyang tiyuhin kung talagang gusto ni David na patayin ang kanyang ina. Ngunit minanipula ni Zureb si Sandro at sinabing kasalanan ng kanyang ina ang lahat at tinanong ang bata kung saan sila patungo. Dumating sila sa Vienna, Austria, kung saan titira si Ket Evan kasama ang kanyang mga anak habang si Nick at ang kanyang team ay inaasikaso ang kanilang mga visa at lahat ng bagay na kailangan nila para magtago sa isang lugar na mas ligtas. Kinumpronte ni Sandro si Tyler sa pagpatay sa kanyang ama at si Sandro ay labis na nabulag sa ideya na ang tanging dahilan kaya ikinulong sila ng kanilang ama ay dahil gusto niyang protektahan sila. Umalis na lang si Tyler dahil alam niyang walang saysay ang makipagtalo sa bata. Maya-maya, nilapitan ni Tyler si Sandro na nasa balcony. Ikinwento niya kay Sandro ang tungkol sa kanyang yumaong anak, ang kanyang panghihinayang na wala sa tabi niya noong siya ay namatay at kung paano nanatili si Ket Evan kay David ng maraming taon upang panatilihing ligtas ang kanyang mga anak. Sa wakas ay inamin ni Sandro na siya ay nagkamali at humingi ng tawad kay Tyler sa pagsasabi kay Zureb tungkol sa kanilang kinaroroonan. Pagtapos nito, nakita ni Tyler ang helicopter ng Nagazi. Sinabi niya sa lahat na kailangan na nilang umalis. Nagpapadala ng isa pang mensahe si Sandro kay Zureb, ngunit nahuli siya ni Ket Evan at kinuha ang kanyang telepono. Habang ipinapahayag ni Ket Evan ang kanyang pagkabigo kay Sandro, pinaputukan sila ng helicopter ng Nagazi. Nakatakas sila papunta sa parking lot at nang papaalis na sila, lumabas si Sandro ng sasakyan at tumakbo sa likod ng eskinita kung saan naroon si Zureb. Si Yaz, na sumunod kay Sandro, sinubukan niyang kumbinsihin ito ngunit sumama pa rin si Sandro kay Zureb. Si Nick at Yaz ay pumunta sa rooftop habang si Tyler ay pumunta sa 57th floor kasama sina Ket Evan at Nina. Sa tawag ni Tyler, bumaba si Yaz para makipagkita kay Tyler habang si Nick ay nanatili sa rooftop para pigilan ng mga Nagazi. Si Nick ay hinarap ng isang Nagazi at nahulog sa isang bubong na salamin at nawalan ng malay. Nakita ito ni Tyler na dumudulas at agad itong niligtas mula sa pagkahulog. Lumapit si Zureb sa kanya at binaril ang kamay nito. Babarilin na sana niya ito ulit pero nagkamalay si Nick at binasag ang salamin na kinatatayuan ni Zureb. Hinagis ni Tyler si Nick papunta sa balcony sa ibaba at umakyat kasabay ni Zureb. Dinala ni Nick at Yaz sina Ket Evan sa rooftop para kunin ang helicopter ng Nagazi at makatakas habang nag-aaway sina Tyler at Zureb sa ibabaw ng bubong na salamin. Binaril ni Tyler ang salamin sa ilalim ni Zureb at nahulog ang ito. Sinamantala ni Tyler ang pagkakataong iyon na pumunta sa rooftop. Nasa helicopter na ang lahat maliban kina Yaz at Tyler. Bago pa makapasok si Yaz sa helicopter ay binaril siya ni Zureb. Dinala siya ni Tyler sa helicopter, ngunit namatay pa rin dito si Yaz.
Umalis si Zurab kasama si Sandro na nakonsensya dahil sa pagpanig kay Zurab at paglalagay sa kanyang ina sa panganib. Dinala ni Tyler ang lahat sa kanyang tahanan kung saan nagluksa si Nick para sa kanyang kapatid. Maya-maya pa ay dumating na si Mia at muling nakipagkita sa kanyang kapatid na si Ket Evan. Lumabas siya ng silid at nilapitan si Tyler, tinanong kung bakit hindi siya nagnanatili noong higit na kailangan siya ng kanilang anak. Sinubukan ni Tyler na magdahilan, ngunit hindi ito tinanggap ni Mia. Ilang sandali tumunog ang telepono ni Tyler, si Zurab ang tumawag sa kanya para sabihin hindi siya makakaalis hanggat alam niyang buhay pa si Tyler. Tinanong ni Tyler si Zurab kung nasaan si Sandro at nag-alok si Zurab ng negosasyon. Sinabihan ni Zurab si Tyler na makipagkita sa airfield ng St. George's Church. Naghanda si Tyler na umalis at nang subukan ni Nick na sumama sa kanya, tumanggi siya. Sinabihan si Nick na manatili kay Ket Evan. Dumating siya sa airfield at binaril ang lahat ng sasakyan na nagdulot ng maraming pagsabog. Pinatay niya ang lahat ng tauhan ni Zurab at pinasok niya ang simbahan kung saan naroon sina Zurab at Sandro. Nakita ni Tyler si Sandro na may bambang nakadikit sa vest na suot niya. Binigyan ni Zurab si Sandro ng baril at inabihan siyang barilin si Tyler para ipaghiganti ang kanyang ama. Nag-alinlangan si Sandro pero kinukumbinsi siya ni Zurab. Pagkatapos ay narinig ni Zurab ang ingay mula sa kanyang likuran at mabilis na hino-stage si Sandro nang mapansin niya si Nick na dumating upang tulungan si Tyler. Habang si Zurab ay nakatutok kay Nick, binigyan ni Tyler ng signal si Sandro at ang bata ay nakatakas mula sa pagkakahawak ni Zurab. Agad na kinuha ni Nick ang kanyang baril at nakipagpalitan ng putok kay Zurab. Hinarap ni Tyler si Zurab at sila ay naglaban at nang maipit niya si Zurab gamit ang lagaret, kinuha niya ang screwdriver at sinaksak ng ilang beses si Zurab. Habang nag-aaway ang mga ito, hinubad ni Sandro ang vest na may mga bomba at lumapit kay Nick na nabaril at humingi ng tawad sa kanya. Kinuha ni Nick ang detonator sa kamay ni Sandro at pinatay. Natatalo na si Zurab kay Tyler, gumapang siya palayo pero sinundan siya ni Tyler at pinagsasaksak. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Nick at nanatili doon hanggang sa dumating ang mga pulis. Parehong naaresto sina Tyler at Nick, ngunit nanatili si Nick sa ospital ng ilang sandali upang gumaling. Binisita ni Mia si Tyler at sa wakas ay nagkasundo silang dalawa. Sinabi ni Mia kay Tyler na hindi alam ng kanilang anak na iniwan siya ng kanyang ama nang lumabas siya ng silid ng ospital. Bagkus, hinangaan ng anak nila ang kanyang ama dahil alam niyang aalis ang kanyang ama para magligtas ng mga tao at gusto niyang maging matapang tulad ng kanyang ama. Pagkatapos noon, nagpaalam na si Mia kay Tyler, kinuha ng mga gwardya si Tyler, ngunit hindi na siya dinala pabalik sa kanyang selda. Sa halip, inihatid nila siya sa isang liblib na lugar kung saan nakita niya ang lalaking nakilala niya sa kanyang bahay. Tinanong ni Tyler ang pangalan ng lalaki, ngunit muli, tumanggi ulit ang lalaki dito. Sinabi ng lalaki kay Tyler na mapapalabas niya sila ni Nick sa bilangguan basta pareho silang magtatrabaho para sa kanyang amo. Nakita ni Tyler si Nick na bumaba sa isa pang sasakyan at tinanong ang lalaki kung sino ang kanyang amo. Ang lalaki na may ugali na hindi ipakilala ang kanyang sarili at ang mga taong kasama niya sa trabaho ay tumanggi na sabihin ang pangalan ng kanyang amo. Sinabi na lamang niya kay Tyler na magugustuhan niya ito at sabay na umalis. At si Tyler ay napatitig na lang sa kanya habang ito ay palayo.